Kasalukuyang nanonood ng TV si Bianca habang naroon naman ang nurse upang palitan ng gasa niya sa kanyang leeg nang biglang may pumasok sa kanyang silid. Si Police Officer Esmas yon kasama si Inspector Baragado. Agad na napalingon si Bianca at nang makitang dalawa ay may bilis na pinatay ni Bianca ang TV at umayos ng upo. Nakaramdam ng pagka-excite si Bianca. "Kamusta ng kaso ko, Police Officer Esmas?" Nang makaalis ang nurse ay doon lamang lumapit ang mga pulis kay Bianca. "Wala pang sapat na ebidensya upang masabi na si Mrs. Zenaya nga nagpapatay sa'yo. Lahat ng CCTV footage din sa insidente ay nasira at hindi pa namin nare-restore to." "Ano?" Gulat na tanong ni Bianca. Huminga ng malalim si Officer Esmas at seryosong tumingin sa dalaga. "Miss Mendez, kaya kami pumunta rito upang magtanong tungkol sa reklamong idiniin sa'yo ni Professor Isabel. Tama bang binantaan mong buhay niya upang magsinungaling na ikaw ay si Dr. Miracle? Naghain ng kaso ang propesor sa'yo." Hindi naman nagulat si Bianca doon. Talaga namang inaasahan niyang kumanta ang propesor na yon. Tumaas ang kilay ni Bianca. "Tama, hindi naman nga talaga ako si Dr. Miracle. Ano naman ang kinalaman noon sa kaso ko? Ang trabaho niyo ay hanapin ang taong pumatay sa akin at alam kong si Zenaya yon." Halatang pagkainis sa mukha ni Bianca. Hindi niya alam kung ano nga ba ang kinalaman ng pagsisinungaling niya doon sa kaso niya ngayon. May gustong pumatay sa kanya, hindi ba't yun ang dapat trabahuhin ng mga pulis? Isa pa, masama ba ang magsinungaling? Aaminin ko, hindi nga ako si Dr. Miracle, pero mabuting intensyon ko sa panggagamot kay Kit Anderson. Hindi ba't ang pagsisinungaling ay hindi naman krimen? Hindi ko naman binantaan ang buhay ni Professor Isabel. Nag-usap kami ng masinsinan doon at willing siyang tumulong sa akin dahil puro ang aking intensyon. Kumunot ang noo ni Police Officer Esmas. "Alam kong hindi krimen ang pagsisinungaling, ngunit ninakaw mong identity ni Dr. Miracle. At kapag nalaman niya to, malamang magiging krimen na yon. Isa pa, kaano-ano mo si Professor Isabel? Bakit nagawa nitong magsinungaling para sa'yo? May connection ba kayo? Matalik na kaibigan? Kaano-ano ka ng propesor?" Sunod-sunod na tanong ni Officer Esmas. Tumawa ng mahina si Bianca. Kung malalaman man yan ni Dr. Miracle, I can have my reasons. Pwede kong sabihin sa kanya na hiniram ko lamang ang identity niya upang makapagpagamot ng isang pasyente. She's a doctor as well at maintindihan niya ako. Balik tayo sa propesor na yon. Bakit hindi niyo halughugin ang bahay niya? Nang sa gayon makita niyong isang maletang puno ng pera sa loob. Hindi naman siguro kayo tanga para hindi malaman ang ibig kong sabihin, Officer Esmas. Nagkatinginan ng dalawang pulis sa tumango. Kinuha ng inspektor ang telepono, ngunit bago muna tumawag ay lumingon sa kanyang lalaki. "Totoo ba ang sinasabi mo?" Tumango si Bianca. "Sigurado kong naroon pa rin ang ibinigay kong isang maletang puno ng pera sa bahay nila. Nagbigay ako ng pera kapalit ng pagsisinungaling ng propesor. Iyan ang totoo. Come to think of it, nasilaw si Professor Isabel sa isang maletang pera kung kaya tinulungan niya ako. Naintindihan niyo ba?" Sandaling ngumisi si Bianca. Hindi siya boba para hindi paghandaan ng mangyayari. Alam niya nakakanta tong si Professor Isabel kung kaya't dali-dali niyang inutusan ng mga tauhan niya upang pumuslit sa loob ng bahay ng propesor para itago isang maletang puno ng pera sa loob. Hindi siya nanghihinayang doon dahil bilyon-bilyon naman ang pera niya sa bangko. Lahat ng yun ay minana niya sa mga magulang niya. Tumulo ang luha ni Bianca hanggang sa napahagulhol. Hindi ko akalain na lalaglag ako ng ganito na propesor na yon. Akala ko magkakampi kami. Matapos ko siyang bigyan ng sandamakmak na pera, ganito lang ang gagawin niya sa akin. Ako pa talagang masama na ang nais ko lang ay makatulong sa kapwa. Siguro, binigyan din siya ni Zenaya ng pera, ngunit mas pa sa binigay ko. At hanggang ngayon, may banta pa rin sa buhay ko. Bakit hindi niyo na lang yun ang atupagin niyo, Officer Esmas?
Walang galang na po, Miss Mendez. Ngunit hindi naman kami nagkukulang para asikasuhin ang kaso mo. Ginagawa lang namin ito para matukoy kung sinong mastermind sa pagtangkang pagpatay sa'yo. Marahas na tumingin si Bianca. Nakakuyam ang kamao saka nagsalita. Bakit kasi hindi niya nalang hulihin ang sinaya na yon? Siya lahat naman ang naisip kong mastermind sa lahat. Siya ang nag-utos na ipapatay ako. Gustong mainis ni Officer Esmas dahil sa pinagsasabi ng dalaga. Ngunit nanatili itong kalmado. Marami na siyang naipasa at naisolve na kaso. Alam niya na kung sinong nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Hindi ibibigay ng head nila ang kasong ito sa kanya kung hindi siya magaling sa pag-solve ng kasong ito. Ilang years na rin siyang pulis at marami na siyang karanasan. Ngunit hindi siya pwedeng husgahan ng isang tao nang wala siyang ebidensya. Kailangan niya ng sapat na ebidensya upang masuportahan ang kanyang akusasyon at hinuha. Seryoso at malamig na nakatingin lamang si Officer Esma sa dalaga. Miss Mendez, we cannot accuse someone if there is no evidence. Hindi to tatanggapin ng korte at mababasura lamang ang claim mo. Tandaan mong ginagawa namin ng kapwa ko kapulisan ang lahat upang malutas itong krimen. At kung malaman ko ang totoo, hindi ko nito palalampasin pa. Gagawin ko lahat upang ang bagsak lamang nito ay sa presinto. We will investigate further. Don't worry. Nang matapos na magsalita si Police Officer Esmas ay agad na nagpaalam ang lalaki. Nang mawalang kapulisan sa paningin ni Bianca, ay agad na kumuyom ang kamao ng dalaga. Kinuha nitong kanyang una at hinagis yon sa kanyang harapan. Naiinis siya sa pulis na yon. Bakit bang hirap nitong kumbinsihin? Naputol ng kanyang pagwawala nang biglang tumunog ang cellphone sa gilid niya. Kinuha niya ito at tinanggap ang tawag. Ate Miracle, ako to si Marigold. Lumiwanag ang mukha ni Bianca nang marinig ang boses ni Marigold. Bigla siyang nagkaisip ng idea. Gumisi siya at nagsalita. Marigold, kamusta ka? Sorry, hindi ako nakasipot sa usapan natin. Nandito ako ngayon sa ospital at may taong gusto akong patayin. Naiyak na sabi niya sa dalaga. Narinig niya ang pagsinghap ni Marigold. Sa sandaling yun at alam ni Bianca na nagulat ang dalaga. Ano? Kaya pala nagtataka ako na hindi ka sumipot sa usapan natin. Magtatampo na sana ako sa iyo eh. Anyway, bakit nasa ospital ka at sinong taong nagtangkang patayin ng isang magaling na doktor sa buong mundo? It was Sinaya. Siya ang nag-utos na ipapatay ako at hindi siya nagtagumpay. Ako yung babaeng sumisikat sa internet na pinagbubunggo ang kotse ng isang grupo. Naputol ang kanyang sasabihin nang magsalita si Marigold sa kabilang linya. What the? Ikaw pala yun? Oh my God, Ate Miracle. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Nakakaawa ang kotseng nakita ko sa TV. Hindi ko napansin na pagmamay-ari mo pala yun. Pero ang kapatid ko, walang hiya talagang sinaya na yun. Anong gusto mong gawin ko upang makapaghiganti sa'yo? Galit na wika ni Marigold sa dalaga. Sa puntong yon alam na ni Bianca na galit si Marigold sa kapatid. Maraming salamat sa pag-alala, Marigold. Ngunit mabuti naman ako. Salamat sa Diyos. Pwede bang makahingi ng favor sa'yo? Malungkot na tanong niya sa dalaga. Sandali na pangisi si Bianca dahil sa isang scene na naglalaro sa kanyang isipan. Pwede mo bang gawin kitang spy sa kapatid mo? Gusto ko lang namang malaman kung anong ginagawa niya buong araw. Alam kong si Sinaya nagpapatay sa akin kung kaya't nais kong makakuha ng ebidensya upang maipakulong ang babaeng yun. By that, makakaganti tayo sa kapatid mo. Hindi ba't okay na kayong dalawa? Malambing ang tono ng boses ni Bianca kung kaya't mabilis niyang nakuha ang loob ni Marigold. Idagdag pa na idol siya ng dalaga kaya madali niyang mauto. Sige, ako nang bahala doon, Ate Miracle. Hindi mo ba alam na magaling ako sa paghahanap ng isang ebidensya? Ibigay mo na sa akin to. Handa ako maging spy para sa iniidolo ko. Ngumisi si Bianca at napahinga ng maluwag. Mahirap kalabanin ang babaeng yun. Kailangan niya ng maraming kasama upang mapabagsak si Zenaya. Kailangan niya ng isang taong makakatulong sa kanya upang bantayan ng babae dahil nakikita niyang maraming sikretong nakatago ang dalaga. At ang pinaka-fit sa pagiging spy ay ang kapatid nitong si Marigold.
Salamat Marigold, alam kong maasahan ka sa mga ganitong bagay. Masayang sagot ni Bianca sa kabilang linya. Noong nakaraan, naging okay kami ng kapatid ko, kung kaya't madali lang sa akin ang makapuslit-puslit sa mansyon. Sabi ko naman sa'yo, napatawad na ako ng aking kapatid kaya huwag kang mag-alala, Ate Miracle. Akong bahala sa lahat. O sige, balitaan mo ko ha? Nang ibaba ang telepono ay nawala ang ngisi ni Bianca. Napalitan yon ng pagkaseryoso. Alam niyang mahirap pagkatiwalaan si Marigold dahil minsan ay pumapalpak ito at hindi naman katalinuhan, ngunit si Marigold lang ang tanging magagamit niya sa ngayon. Kaya wala siyang choice. Sa kabilang banda, dali-dali namang umalis si Marigold sa kanyang kwarto upang pumunta sa mansyon ng kanyang kapatid na si Sinaya. Sa pagbaba niya ay nakasalubong niya ang kanyang ina na si Matilda. Anak, saan ka pupunta? May kikitain ka bang kaibigan sa labas? Simula nung nawala si Marigold sa pamilya ay naging matatakotin na si Matilda para sa anak. Nag-aalalang matanda na baka umalis na naman ito nang walang paalam sa kanila at hindi na muling bumalik. Kaya naman minsan ay palagi siyang tumatambay sa sala upang bantayan ang kanyang anak na dalaga. Mommy, pupunta lang ako kay Ate Zenaya at bibisitahin ko ulit siya sa bahay niya. Gusto ko rin kasi makabanding si ate kung kaya't pipilitin ko siyang magstay doon sa bahay nila. Papayagan niyo naman ako, hindi ba? Napasulyap si Marigold sa kanyang amang si Salvador. Napatigil to sa pagbabasa at tinignan siya ng seryoso. Simula nung sinabi niyang nakapagpatawaran na sila ng kapatid ay naging masigla si Salvador. Labis ang kaligayahan nito nang malaman na naging maayos ng relasyon ni Marigold at ni Zenaya. At least, nagkaayos ng dalawa. Yun naman ang mahalaga sa kanya bilang ama. Oo naman, papayagan ka namin ng ama mo. Hindi ba Salvador? Napasulyap din si Matilda sa asawa at hinihintay ang sagot nito. Malalim ang isip ni Salvador at maya-maya'y umiling. Bakit ka naman doon matutulog? May bahay naman tayo. Tanong ni Salvador sa anak. Wala lang dad, gusto ko lang kasing makabanding ang ate. Ilang taon din kami hindi nagkakausap ng masinsinan. At gusto ko rin makasama siya sa isang bahay. Kapag nakuha ko ng loob ng ate, ako nang bahalang kumausap sa kanya para mapatawad kayo ng ate. Ngumiti si Marigold ng matamis sa ama. Sa puntong yun na walang pagkakakunot ng noon ng matanda at napatango-tango. Sige, papayag na ako ngunit huwag mong bigyan ng sakit ng ulong Ate Zenaya mo. Mag-iingat ka rin sa mga kilos mo, lalong-lalo na kapag naroon si Mr. Anderson sa mansyon. Gagawin ko pong lahat ng aking makakaya upang tuluyan tayong mabuo, Dad. Sana maging malambot na rin ang puso ng Ate Zenaya sa atin. Malungkot na wika ni Marigold at maluhaluhang tinitigan ng ama. Sobrang nagsisisi talaga ako na ginawan ko ng masamang sarili kong kapatid. Napangiti at napatango si Salvador nang marinig ang sinabi ng dalaga. Sa isip ng matanda, alam niya nagsasabi ng totoo si Marigold ngayon. Salamat naman at alam mo ng kasalanan mo. Natuto ka ng tanggapin ang kamalian mo. Sobrang natutuwa ako para sa iyo, anak. Tama nga magkaisa tayong lahat, lalong-lalo na magiging maayos kayo ng kapatid mo. Isa lamang kayo ng dugot galing kayo sa amin ng nanay mo. Kapag may problemang isa, dapat tulungan ng isa. Magtulungan kayong magkapatid ng sa gayon. Magiging madali lang sa inyong paglutas ng problema. Gustong matawa ni Marigold dahil sa sinabi ng magaling niyang ama. Kaya lang naman ito sinasabi sa kanya yon ay para sa kabutihan ng kanyang negosyo. Sa ngayon, nagiging okay ng negosyo nito at ang kanilang resort ay unti-unti nang bumabalik na sa dati. Sa madaling salita, bumalik na ulit ang kabuhayan nila kahit papano. Isa pa, alam niyang ginagamit lang siya ng ama. Ngayon ay naging okay na sila ng kapatid. Alam niya sa susunod na may kakaharapin silang problema, ay sa kanya iuutos na lumuhod sa kapatid upang tulungan ang pamilya nila. Siya lang naman kasi ang makakagawa noon dahil siyang malapit sa kapatid. Dad, naintindihan ko ang ibig mong iparating. Aalis na ako at baka doon din na rin ako maghapunan kina Ate Zenaya. Talagang preparadong preparado si Marigold sa mga gagawin niya. Mag-iingat ka anak, sabay na sabi ng dalawang magulang niya bago siya umalis ng mansyon. Ate Zenaya, may bisita ho kayo. Kapatid niyo raw po na si Marigold.
Wika ni Greta kaya napahinto si Zenaya sa pagba-vacuum ng sahig. Tinulungan niya kasi si Greta na maglinis dahil sobrang nababagot siya sa loob ng bahay. Sumilay ang ngiti sa mapupulang labi ni Zenaya. Noong nakaraan ay pumunta ang kapatid niya upang humingi ng tawad sa kanya, ngunit kapansin-pansin ang kaplastika nito sa kanya kung kaya't alam niyang nagsisinungaling ang dalaga at may binabalak tong masama sa isip-isip niya. Sabi nga sa kasabihan, keep your enemy closer kung kaya't mas minabuti niyang patawarin si Marigold kahit nalabag yon sa kalooban niya. Pinaplastik siya ng dalaga kung kaya't paplastikin din niya ito. Kita niyang dahan-dahang pagpasok ni Marigold sa loob ng bahay at nang makita siya ay lumiwanag ang mukha nito. Ate Zenaya! Sigaw ni Marigold habang may daladalang malaking suitcase sa kanang kamay. Napakunot ang noon ni Zenaya nang makitang suitcase na hila-hila ng kapatid niya. Hindi lang yan medyo tumaas ang kanyang balahibo nang tawagin siya ng Ate Zenaya, ng kapatid. As if naman, totoo ang ipinapakita ng kapatid niya sa kanya. Kinuyom ni Zenaya ang kamao saka ngumiti ng pilit. Oh, bakit may daladala kang suitcase? Naglayas ka ba? Tanong ni Zenaya sa kapatid. Umiling si Marigold, lumapit sa kanya at niyakap ang kanyang braso. Pwede bang dito na muna ako sa inyong manirahan, ate? Gusto ko kasing makabanding ka, lalo na't ilang taon din naman tayong hindi nagkasama sa isang bubong na. Alam mo na, gusto ko rin namang makilala pang nakakatandang kapatid ko. Isa pa may seminar akong aatendan, malapit din dito ang venue. Kaya baka pwedeng dito na muna ako manatili sa'yo. Sige na ate, promise, hindi ako magiging pasaway sa'yo. Sinandal pa ni Marigold ang ulo nito sa braso ni Zenaya. Gusto niyang mapangiwi dahil sa hindi inasahang paglalambing ng dalaga sa kanya. Sa isip-isip ni Zenaya, ano na naman kayang plano nito? Bakit naisipan nitong manatili ng ilang araw sa bahay nila ni Kit? Pwede naman kasing mag-book na lamang ng hotel. Alam niyang afford naman yun ng dalaga. Bakit dito pa sa bahay nila ng asawa niya? Sumingkit ang mga mata ni Zenaya at malalim na nag-isip. Kung magkakampi si na Marigold at Miracle Mendez, malamang sa malamang, inutusan ng impostor na yon na magstay sa bahay niya si Marigold upang mabantayan sigurong mga kilos niya. Kung yan man ang plano nila, talagang hindi siya papayag na magtagumpay ang dalawa. Napangisi si Zenaya at sinulyapan ng kanyang kapatid na patuloy pa rin ang pagpilit sa kanya. Nanatiling nakasandal ang dalaga sa kanyang braso na parang pusang nagpapakit sa kanya as if naman she finds Marigold cute. Nakakatawang kadramahang pinapakita ng dalaga. Tumango si Zenaya at nagsalita. Oo naman, pwedeng-pwede kung gusto mo ilang buwan ka pang magstay dito eh. Welcome na welcome ka sa bahay namin mag-asawa. Nang marinig yun ay bigla namang nagdiwang ang puso ni Marigold. Hindi ito makapaniwala na ganun na lamang kadaling pilitin ang kanyang kapatid. Meaning sobrang effective ng kanyang acting. Hindi na lang kaya siya magdodoktor, mag-artista na lang kaya siya. Napabungis-ngis si Marigold sa kasinulyapan ng kapatid. Napakabait mo talaga ate Zenaya. Hindi pa magagalit si Kuya Kit na nandito ako? Mananatili sa bahay niyo? May pag-aalala ang mga matang ipinapakita ni Marigold sa kapatid. Umiling naman sa Zenaya. Hindi, napaka-supportive sa akin ng asawa ko kung kaya't okay lang sa kanya na magstay ka dito. Lalo na't nagkabati na tayo. Gustong mapairap ni Marigold nang marinig yon. Napakahambog talaga ng kapatid niya. Paulit-ulit na binabanggit ang salitang asawa ko. Sinasadya ba nitong painggitin siya? Pwes, hindi na siya naiinggit dahil naka-move on na siya kay Kit Joaquin. Siniship na niya ang lalaki sa kanyang idolong si Miracle Mendez. Dahil bagay na bagay si Kit sa ate Miracle niya. Hindi sa nakakasurang babaeng nasa harapan niya. O siya, Greta, pakisamahan naman si ate Marigold mo sa taas papunta sa guest room natin. Salamat. Nangaalis na sana si Marigold ay biglang nakarinig to ng tunog ng telepono kung kaya't walang sabi-sabing napalingon siya kay Zenaya. Sinilip pa nito kung sinong tumatawag, ngunit biglang sinapak ni Zenaya ang telepono sa kanyang tenga. Nahuli naman ni Zenaya na pilit na sumisilip si Marigold kung kaya't napangisi siya.
Doon niya nakumpirma na binabantayan nga ng kapatid ng lahat ng galaw niya at sino ang kinakausap niya. "Excuse me, may kakausapin lang ako. Feel at home, Marigold." Umalis naman agad si Sinaya kung kaya't naiwan si Marigold na sinusundan ng tingin ng kapatid niya. "Dito po tayo, Ate Marigold," sambit ni Greta, kaya nalipat ang tingin ng dalaga sa kasambahay. Tinaasan naman ni Marigold to ng kilay saka sumunod na lamang kay Greta. Gusto sana niyang sundan ng babaeng yun, ngunit pumasok to sa loob ng silid na pinapaniwalaan niyang office ng dalaga. Nang makapasok sa silid ay agad na nilak ni Zinayang pinto ng kanyang office. Umupo siya sa suave chair at agad na sinagot ang tawag ni Sky. "Hello, Skyler. Sorry kung pinaghintay kita. May bisita kasi ako kanina. Kumustang CCTV footage na pinapasuyo ko sa'yo?" "Napakasakit naman at pinaghintay mo pa ako ng ilang minuto, may miracle. Pero pasalamat ka, malakas ka sa akin. Hindi ko kayang magalit at magtampo sa'yo." Natawa ng mahina si Zenaya sa kanapailing. "Stop it, Skyler. Ang tanong kong sagutin mo, yung pinapagawa mo sa akin? Piece of cake. Sinend ko na sa'yo ang file na na-retrieve ko sa eksaktong lugar na yon sa email mo. Yan ang dahilan kung kaya tumawag ako sa'yo." "Sabihin mong magaling ako, may miracle?" Mayabang na sabi ni Sky kung kaya't napangiwi si Zenaya. "Oo na, magaling ka na. Thank you so much, Skyler. I'll check your email first. Bye, ingat ka." Hindi man lang niya hinayaang makapagsalita ulit ang binata dahil inend niya na ang call. Alam niya kasing magyayabang na naman ito nang walang katapusan sa kanya. Bago niya panoorin ang video ay huminga na muna siya ng malalim, saka pinindot ang play button sa screen ng kanyang laptop. Nang i-click ni Zenaya ang play button sa screen ng kanyang laptop, ay saktong lumabas doon ng isang pulang kotse. Agad na nailawan itong isang itim na malaking kotseng papalapit upang banggain ang pulang kotse. Nang mapanood yon, alam na ni Zenaya na ang nagmamay-ari ng pulang kotse si Miracle Mendez. At ang itim naman ay ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Sumikit ang kanyang mata nang makitang sunod-sunod na pinagbubunggo ng mga nagpupuslitang kotse sa talahiban ang kotse ni Miracle Mendez. Ilang minuto rin itong magbukas ang isang itim na kotse at may lalaking nakamaskarang itim na lumabas. Mabilis niyang pinos ang video at dahil nakasando lamang ang lalaki, kitang-kita ni Zenayang malaking tattoo sa braso nito. Agad niyang zoom yon at in-screenshot ang tattoo. Isang malaking dragon na kulay pula at napapalibutan ng kulay itim na bilog ang nakadrawing sa braso nito. Kinuha niyang kanyang telepono at mabilis na sinend yon sa kaibigan niyang detective sa US. "Detective Conan, how are you? Can you help me with this? Can you find out what group has this tattoo?" Ilang minutong nakalipas na makatanggap siya ng reply sa detective. "I am fine, Dr. Miracle. Sure, I'll help you with this. Please give me time to solve this." Napahinga ng maluwag si Zenaya at ilang minutong tinitigan ng tattoo na yon. Isa nga bang gang ang gustong pumatay sa kanya? Sinong pinuno ng mga to? Samantala, matapos na pumasok si Marigold sa silid niya, hindi naman siya mapakali dahil sobrang na-curious siya kung sinong tumawag kay Zenaya. Napansin niyang tinatago ng babae sa kanya. Minuto rin siyang nag-isip at napagpasyahan niyang pumunta sa office ng dalaga. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at sumilip kung may tao ba sa sala. Nang mapansing wala doon ang kasambahay na si Greta, ay mabilis siyang tumakbo papunta sa office ng kanyang kapatid. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang tenga sa pinto upang marinig ang pinag-uusapan sa loob. Ngunit nabigo siya nang wala siyang marinig. Hindi kaya'y soundproof ang silid ng babaeng yun. Napasimangot siya at napahinga ng malalim. Bad trip! Bulong niya sa sarili, sinubukan pa ring itapat ang tenga. Sa pinto't baka nabingi lamang siya. Sa sandaling itinapat niya ang kanyang tenga, ulit ay biglang bumukas ang pintuan ng silid ng kapatid. Sa sobrang gulat ay kaagad na napasubsob siya sa sahig. "Aray!" Sigaw ni Marigold kung kaya't dali-dali namang tinulungan ni Zenaya ang kapatid. "Bakit kasi nandito ka sa tapat ng pinto ko? Nakikinig ka ba sa usapan namin ng katawagan ko?" Kunot noong tanong ni Zenaya kay Marigold. Naistatwa si Marigold na sandaling yun, ngunit agad niyang kinalmang sarili at natawa ng mahina.
Sumasakit pa rin ang pangha niya dahil ito ang unang tumama sa sahig. Subalit hinda niya ang sakit na nararamdaman. Hindi bakit naman ako makikinig sa inyo? May tatanong lang sana ako Ate Zenaya sa'yo. Tiningnan ko lang kung tapos na kayo mag-usap ng katawagan mo. Palusot ng dalaga at sandaling natawa pa. Ha? Ano naman ang itatanong mo? Sumingkit pang mga mata ni Zenaya. Hindi mapakali ang mga mata ni Marigold at nahirapang magpalusot. Ano nga ba ang itatanong niya sa kapatid? Gusto ko lang sanang itanong kung nasaan ang CR sa mansyon. Ihingi-ihi na kasi ako. Sandaling nakahinga ng maluwag si Marigold. Ha? May sariling CR naman yung kwarto mo. Hindi mo ba nakita sa itaas? Tanong ni Zenaya kung kaya't napailing ng marahas si Marigold. Hindi ko nakita ate. Tumawa ng pilit si Marigold. Isa pa may gusto rin ako sabihin sa'yo talaga. Si Dad kasi. Mabuti na lamang at nakaisip ulit ng palusot si Marigold. Anong meron sa kanya? Halatang pag-iiba ng ekspresyon ni Zenaya nang sandaling maalalang kanyang ama. Sinabi kasi ni Dad sa akin na baka pwede mo raw siyang matulungan. About doon sa resort ng pamilya natin. I mean, hindi pa rin kasi nare-resolve yon. Binigyan lamang kami ng ilang taon upang makabawi sa nagastos na kapital sa resort. After that, kailangan na namin tuluyang ipasara ang resort. Alam mo naman ate kung gaano kaimportante ang kabuhayan at negosyo natin, hindi ba? Lalo na kay Mom at Dad. At inutos pa talaga ni Salvador yan kay Marigold. Napakawalang hiya nga naman ng pamilya niya sa isip-isip ni Zenaya. Pwede ko naman siyang tulungan, saad ni Zenaya na may halong panunuya. Nang marinig yon ay nanlaki ang mga mata ni Marigold. Hindi nito akalain na gano'ng kadali itong tulungan ng kapatid. Tuluyan na nga sigurong napatawad sila ni Zenaya at sa anong dahilan? Dahil ba naging asawa na nito si Kit Joaquin? Dahil ba sobrang yaman na nito kaysa sa kanila at wala nang pakialam sa mga masamang ginawa nila sa babae? Subalit hindi ko naman pwedeng hadlangan ang kagustuhan ng asawa ko. Kung sasabihin ko to kay Kit Joaquin ay baka kami naman ang hindi magkaintindihan. Ginawa niya yon upang bigyan ng leksyon ang mga magulang natin dahil alam mong sinaktan niyo ko. Si Salvador ay hindi man lang nagpakaama kay Zenaya. Kailan nga ba nito tinulungan at kinampihan si Zenaya? Nung sinampal siya ng ina nung kararating niya lang sa mansyon, anong ginawa ni Salvador? Imbis ni suwayin, nanood lamang ito. Yung nagsumbong si Marigold dahil nabuhusan to ng mainit na sabaw na hindi naman niya ginawa. Sino ngang kinampihan nito? Hindi ba't ang paborito nilang anak? Isa pa, yung pinalaya siya ng ina. Hindi ba't walang nagawang ama niya kung hindi ang tingnan lamang siya sa gilid? Paano lalambot ang puso niya? Ni isang pagtatanggol, pagmamahal at kabutihang kalooban ay hindi man lang niya naranasan sa mga magulang. Itinuring siya nitong outsider sa pamilya. Tapos ngayon, hihingi-hingi sila ng tulong sa kanya? Ang kakapal na mukha. Wala na bang hiyang mga to sa kanya? Gusto niyang mapahalakhak dahil nakakatawa ang mga magulang niya. Hindi naman makapagsalita si Marigold dahil sa sinabi ni Zenaya. Talagang ayaw nitong tulungan. Sige ate, sasabihin ko na lang kay Dad yan. Mapilit kasi si Dad eh. Alam mo naman ako. Marigold, wala ka na ba kailangan? Sa totoo lang, I don't really want to talk about them. At kung pwede sanang kapag nasa loob ako ng office at nagtatrabaho, sana naman ay huwag kang pakalat-kalat sa koridor. Naririnig ko kasi ang mga yabag mo mula sa labas at nakakastorbo ka. Isa pa, anong oras na? Magpahinga ka na. Hindi ba't may seminar kayo bukas? O kung naboboard ka, pwede ka namang pumunta sa labas o kaya may minibar dyan. May gym din o movie theater. Pwede mong gamitin ang mga yun. Good night. Nang matapos magsalita si Zenaya kagad niyang sinarhan ng pinto si Marigold. Hindi naman nakapagsalita pa si Marigold at sandaling na estatwa. Hindi siya makapaniwala na basta-basta na lamang siyang pinagsarhan ni Zenaya at sa harap pa talaga ng kanyang mukha. Kinagat ni Marigold ang labi sa sobrang inis, hanggang sa nalasahan niyang mapaklang likido. Sa sobrang diin ng pagkakagat niya ay dumugo ang kanyang labi. Nakakainis, napakayabang. Maghintay ka lang, may araw ka rin. Bulong ni Marigold at nagpapadyak-padyak pa sa sobrang inis. Ngunit agad din niyang hinintuyo ng sandaling maalala niya ang sinabi ng kapatid. Naririnig ko kasi
ang mga yabag mo mula sa labas.